Miss and friends, it's me again, Mami Julie B. So for today's video, papakitaan ko kayo ng sample sa Upwork na kapag na-invite kayo. So ayan, punta lang tayo sa Upwork. So alam ko, hindi pa ako nakakapagawa ng video kung paano mag-send ng proposal. Pero syempre, papakita ko muna sa inyo kasi sayang naman since na-experience ko today. So kanina pa tong umaga, may nag-send sa akin ng invite for an interview. Ibig sabihin, hindi ako nag-apply sa kanila. Sila yung nakakita ng profile ko sa Upwork. So, ayan, papakita ko sa inyo. Kailangan lang nating mag-login. So, punta tayo dito. So, notification. So, since kanina pa kasi itong umaga. Ayan. Ito yon. Balik tayo. So, ito yun ha. You have received, ganyan yung makikita nyo. You have received an invitation to interview for the job General Assistant for Real Estate Investment Company. So, pag ganyan, ibig sabihin sila yung nakakita sa profile mo. Tapos, ang makikita nyo dito sa gilid, since hindi ako nagpasa ng kahit anong proposal dito, hindi ako nag-apply, so hindi nabawasan yung connects ko. So, ito yung makikita nyong button. It's either accept interview, decline interview, or refer for a freelancer. So, ito yung job post niya. We are a local real estate investment company. Multiple positions are open for hiring a full-time position for an experienced property manager and or a part-time position for an experienced. Excellent verbal communication is a must. Your responsible include daily property management operations such as tenant communication, rent collection, maintenance, and repair coordination. Office administration, able to use Excel, Word, PDF, and other tools. Follow up on daily, weekly, monthly tasks, interacting with clients, sellers, buyers, agents, attorneys, etc., preparing paperwork. We are looking for a highly organized and efficient virtual assistant. So siguro kaya nila ako nakita dahil nga ang niche ko ay virtual assistant. So nag-optimize kasi ako sa Upwork. So etong si company siguro ay nag-invite since nakita niya gano'n yung niche ko. So in terms naman, lagi ko nung nakaraan, nung pinakita ko sa inyo yung how to apply sa Upwork, isa sa criteria na tinitingnan is ito, yung about sa clients. Kung titingnan natin, si client ay 5-star ratings, may 14 reviews na siya. So, ibig sabihin, maganda siyang maging katrabaho. Tapos, ang location niya ay USA. Tapos, ito yung total spent niya. So, ibig sabihin, nagpapasahod talaga siya, $67,000. So, ang rate niya, siguro hanggang $8 lang siya. Ito yung average rate paid niya. So, ito yung message niya sa akin. Sabi niya, hello, I'd like to invite you to take a look at the job I've posted. Please submit a proposal if you're available and interested. So, ibig sabihin, ayan o, Nicole H. So, ibig sabihin, tong si Nicole, ito yung name niya. So, pwede nyo na siyang replyan through her name. So, si Nicole na siya. So, ayan, kung titignan natin yung job posting niya, sabi niya, view job posting, click natin to. Ito talaga yung pinaka, niya, yung pinaka job post niya. Kung hindi ka niya na-invite, ganito yung makikita mo kung mag-a-apply ka sa kanya or sa job post na to. So, kaya napili ko talagang hindi ito i-push kasi nga meron na po akong client. So, hindi nakakayanin kung kukunin ko pa to. Plus, ayoko po talaga nung laging may kausap or kasi ito talaga, pag real estate ka, more on maghanap ka talaga ng leads. Tapos, ikaw yung magiging taga-singil. Tapos yan nga, sa mga rent collections, ikaw din yung magpapariver lahat. So, malaking responsibility siya. At the same time, since USA siya, dalawa na po yung USA ko. Hindi ko na po siya masasabay. Kung tatanggapin ko to, hindi ko po siya masasabay sa isa ko pong nasa Upwork. Kasi nasa Upwork din po si client kong isa. So, bawal po yun. Bawal po siyang pagsabayan. Unless na lang kung sa ibang platform siya, like sa Fiverr or sa pag sa OLJ, hindi ko na rin, okay, sa OLJ yon pwede rin kasi yung isa naman, wala naman. Meron po akong isa na direct client pero hindi naman siya doon mismo sa OLJ. Kumbaga, wala akong tracking doon or wala akong tracker doon, hindi ako ginagamitan ng tracker or kung ano man. So, pwede safe. Pero kung dito po, sa Upwork, bawal po tayo magsabay ng dalawang client at the same time since pareho silang USA. So, ayan. So, may mga typical na question na kailangan yung sagutan. You will be asked to answer the following. Who is going to be the next US President? What is your favorite color? Ito, ginagawa nila to para makita nila yung ating reading comprehension or kung interested po tayo doon talaga sa job post na ating pinag-a-applyan. So, kailangan yung sagutin yan. So, what office applications are you most familiar with? So, ayan yun. So, ano naman si client? Ayan, may in-interview na siya, isa. So, may nag-submit na ng 10 to 15 proposals. So, kasi ang nahanap niya ay Asia. So, ayun, pero sabi ko nga sa inyo, hindi po siya ipupush through. Kaya ang ginawa ko na lang po, magre-refer na lang po ako sa kanya ng freelancer. So, may tinanong akong isa, ka-churchmate namin. So,
Kunin ko lang yung Upwork niya. Kailangan ko kasing ilagay yung kanyang URL sa Upwork or link sa Upwork. So, kailangan ay ilagay ko siya. So, dito. Ayan, lalagay ko na lang ay too busy on other projects. Or ito na lang, job. Kasi fit naman, kung mga paperworks, fit naman ako. Kaya lang ayoko nga po ng may kinakausap. So, lalagyan na lang natin dito too busy on other projects. So, ayan na lang. Tapos, lalagay ko na po yung Upwork. Ayan. Shout out kay Eman. So, ayan. So, lagay natin. Hi, Eman. This is Julie. God bless on your interview. So, dito naman, so, hindi tayo ganun kasi kagaling sa pag-i-English. So, kailangan maglalagay tayo dyan ng wait lang. So, lalagyan natin siya ng, di ba kanina sabi natin ang pangalan niya, Nicole. So, hi Nicole. Pwede natin ilagay dyan. Thank you for offering me the opportunity to interview for the job position as a real estate general virtual assistant. Tapos amin ko pwede yung lagay natin ay due to current commitments I must respectfully decline as did this time. Tapos lagay niya dito, I truly appreciate, tama ba yung appreciate ko? Appreciate your consideration and wish you all the best in finding the right candidate. Tapos yan, best regards, Julie. So, ayan. Then, i-click na natin tong decline and send referral. So, ayun lang. Wala na siya dito. Uy, hindi ko to nakita. Meron pa pala akong isa. Kaya lang, nung ano pa to? Interview pa to, the content creators needed for CapCut video editing $50. So, hindi ko to nakita ngayon. Hindi kasi ako talagang masyadong nagbubukas. So, tingnan natin to. Ayan. So, looking for content creator who editor will new continue projects if we work together with CapCut, but beginners are welcome. So, ang dami na invites, so invite sa interviewing 12. So, parang wala pa siyang napipili, So, try natin. Lagay ulit natin si Eman dito. So, ay, walang walang refer a friend. So, kailangan ko siyang i-decline. So, ganun ulit. Na lang. Kasi ang baba of $50 kapag video editing, hindi na lang din sa bagay.
So, ayan na, decline na lang din natin to. Ngayon ko lang nakita. So, optional naman pala siya dito. So, decline ko na lang siya. Okay? Hindi ko na need maglagay pa. So, ayun. Okay, ayun lang. So, sana may natutunan kayo. Then, sa susunod na video natin, papakita ko na talaga sa inyo kung paano mag-apply dito kay Upwork at mag-send ng proposal. Kasi yun naman talaga dapat muna. Kaso sayang kasi meron akong sample nung na-invite ako. So, ayun. Kagaya niyan, ayan o. We are looking for a Canva designer. So, pwede ako dito. Kaya lang, payment verified naman siya. Kaso wala pa siyang review. So, tignan muna natin. Ayun lang. So, till our next video, guys. Salamat po. God bless you all. Bye-bye.